Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon na nakatira, sapagkat siya'y manggagawa ng tolda, tulad niya, at siya'y tumulong sa kanila. Tuwing araw ng pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinisikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego. Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungatin nila at laitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, "Kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko nasagutin iyon. Mula ngayoy tutungo ako sa mga hentil." Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nagngangalang Tisyo Justo, isang taong may takot sa Diyos. Karating ng sinagoga ang kaniyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Korintong nakikinig kay Pablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mula sa Atenas, pumunta si Pablo sa lungsod ng Corinto. Ito'y isang port city. Daungan ito ng mga barko. Kaya maraming mga iba't ibang klaseng tao ang nandito. At busy lugar ito sa komersyo at maluwag ang buhay ng mga tao dito. Dito matatagpuan ang loose living. Ang daming mga bisyo ng mga tao na taga rito. Kapag sinasabi noon na para kang taga-Korinto, ang ibig sabihin, mababa ang moralidad mo. Dito sa Korinto, natagpuan ni Pablo ang mga asawang Hudyong Kristiyano na sina Aquila at Priscilla. Sila ay taga-Roma. Pinatalsik ni Emperor Claudio ang lahat ng mga Hudyo sa Roma dahil sa isang gulo na pinagbibintang sa mga Hudyo na pasama ang mag-asawa sa mga pinatalsik sa Roma, kaya tumigil na lang sila sa Korinto. Nakiisa si Pablo sa dalawa kasi sila ay Hudyo at Kristiyano at pareho pa ang kanilang trabaho. Sila ay mga tagapaggawa at tagapag-ayos ng mga tolda. Pinagpatuloy ni Pablo ang kanyang kagawian. Tuwing Sabado, siya ay pumupunta sa sinagoga at doon siya nagpapahayag. Nakikinig sa kanya doon ang mga Hudyo at mga Grego na may interes na sa katuruan ng mga Hudyo. Madalas, mas bukas ang mga Grego at ang mga Hentil sa tumanggap sa magandang balita.
kinokontra naman siya ng mga Hudyo. Hindi nila matanggap na si Jesus na nga ay ang Kristo. Tinapat na sila ni Pablo noong patuloy silang nagmatigas na sila ang mananagot sa kanilang katigasan ng puso. Magko-concentrate na lang si Pablo sa mga Hentil. Pero maiilan din ng mga Hudyo na tumanggap sa magandang balita at nagpabinyag. Kasama na dito si Crispo, isang opisyal ng sinagoga at ang kanyang sambahayan. Tumagal si Pablo sa Korinto ng 1 taon at kalahati. Talagang inalagaan niya ang community na kanyang itinatag. Sumulat pa siya ng ilang beses sa mga taga-Korinto upang patuloy na gabayan sila. 2 sa mga sulat na ito ay naiwan sa atin. Kung saan pumupunta si Pablo, naghahanap siya ng mga kasama sa kanyang misyon. Dito nakilala niya ang mag-asawang si Aquila at Priscilla. Naging mahalaga ang papel ng mag-asawang ito. Sila ang gumabay kay Apollo na naging isang magaling na tagapagpahayag. Isa ring magandang pansinin na ang tumatanggap ng magandang balita ay hindi lang individual na mga tao. Kasama nila palagi ang kanilang sambahayan, ang kanilang pamilya. Kaya ang binibinyagan ay ang buong pamilya. Faith is a family affair. Nakakatulong na magpalakas sa pamilya ang pananampalataya kung ito ay binabahagi ng lahat. Kaya mahalaga na lumago ang buong pamilya, ang buong sambayanan sa pananalig sa Diyos. Kahit nasa anong klaseng mga tao, nagsasalita si Pablo tungkol kay Jesus. Nagsalita siya sa mga intellectual sa Athena at gayon din sa mga taga-Korinto na mababa ang moralidad. Ang lahat ay kailangan ng kaligtasan. Panginoong Diyos, bigyan po ninyo kami ng katatagan ni Pablo sa pagpapalaganap ng magandang balita. Hindi rin sana kami titigil na ipakilala ka sa mga tao. Buksan din po ninyo ang puso ng mga tao na tanggapin ang magandang balita. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.